Magre-rewind po tayo. Sino na nakapanood ng rewind? Okay. Remind. Tayo na ay magkakasama sa aking manalangin. Lord God, magandang gabi sa inyo. Muli kami ay nagpupuli. Nandito kami sa harapan mo. Alam namin na meron ng mensahe sa bawat isa sa amin. Ito, Panginoon, ang magpadala ng iyong mensahe sa iyong lingkod para ito ay sa puso ng lahat na makakapakinig nito ay sa buhay, magawa namin ang kaluluwa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alam niyo ba na nilampasan na daw yung pelikula ni Alvin, yung Rewind, yun na daw ang pinaka-top grosser na yun. Kaya yung hindi pa nakakapanood, ano mo rin po. Maganda yung topic natin ngayon, para na muna yung manifest. Ang pagsamba ayon sa Biblia. Kung babalikan po natin yung kung babalikan po natin yung topic natin ng part 1, nakikita po natin yung mga ginawa ng ating mga sa lumang tipan, pagbuhat pa kay Abel, Cain, kay Noah, kay Abraham. Lahat po ng ginawa nilang pampublikong pagsamba o tinatawag na liturhiya, yun po ang nanaig sa bawat isa. Yung liturhiya po ay nasa puso ng Biblia. Ito po ang nag-udyok sa kanila para magkaroon sila ng patuloy ng pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayon pumunta po tayo sa liturhiya sa Exodo. Ito na po yung parte na si Moses na to. Actually, akala ko po noon, yung sa yung time ni Moses, talagang papaalis na sila. Gusto nilang umalis. Yung pala, nung una pala, nagre-request sila for how many days para lumabas ng Egypto, pupunta sa ilang para magkaroon ng pagsamba sa kansada ng Panginoon. Pero sabi nga I think si Ramses yun, yung sayo, sabi niya, who is the Lord that I should obey Him and let Israel go? I do not know the Lord. I will not let Israel go. So, alam naman natin yung sumunod na kwento na nung hindi pinayagan, ito na po ang nangyari, na nagkaroon na po ng mga maraming salot para lumabas ang mga Israelita sa Egypt. So, nagkaroon ng tinatawag na yung Pascua o Passover. Alam naman po natin yun, ano? Unang-una, may pinili na lalaki kordero. Pangalawa, nagpinta sila sa doorpost. Ano po ba yung doorpost? Kasi pag dumating na po yung ika-10 plate, lahat ng mga merong pinta ng dugo, lalagtawan ng saan mo ng kapatayan. So, ang namatay po at that time is yung anak ni Pharaoh na naging daan para sila po ay makaalis sa Egypt. At ginawa din po itong daan para sila ay magkaroon ng patuloy na pagsama-samang pagsamba sa ating Panginoon. Nag-alis sila ng kordero at mapapansin nyo lagi ginagamit yung tinapay na walang libadura. Bakit kaya walang libadura? Kapag po pala walang libadura, ang sabi ng mga nasa lumang test na lumang tipan, kaya nung hindi na nilagyan ng pampaalisa. Kasi nagmamadali po yung mga Israelites. Pagmamadali nila, kaya yung tinapay na kinakain nila lagi, walang libadura. Pero ang totoo po, the deeper meaning is, pag may libadura kasi, nandun yung mga immoralities and sinful ways sa mga Israelites. And alam naman natin hanggang sa bagong tipan, ang kinalay ng ating Panginoon ay punong-puno ng it's a perfect offer to the Lord para sa ating mga kasalanan. So, ang sumunod na po, of course, alam natin yung Red Sea na, no? Akala mo nga puno ng Red Sea, talagang red. Nung nagpunta ko, yung mga nakapunta sa Kulilan, hindi naman pala Red Sea. Tinatawag lang nilang Red Sea. Anyway, ang sumunod na po doon, naglakbay na sila, no? Sa paglalakbay nila, meron silang tinatawag na portable na tabernacle. Ang galing. Kung makikita po nakita ko lang po yan sa with the help of Sister Daisy.
ano po siya, yung mga nasa tagiliran, yan yung mga tent ng mga Israelites. Tapos yung sa gitna, yan yung pinaka-tabernakulo na ano yan, kung saan man sila pupunta, ano yan, ginagabayan nung clouds. Pinoprotektahan niya ng ulap na nagigindaan para lalo pa magkaroon sila ng patuloy na pagsamba sa ating Panginoon. Dun sa baba po, yun ang nasa loob nung nasa gitna. So talagang meron silang mga instructions si Lord na yung pagsamba nila ay patuloy nilang ginagawa sa ating Panginoon. Which up to now, yung mga instruction na yan po ang nagagawa sa ating banal na misa. At sumunod na po yan, ito na, papasok na sila sa Promised Land. Hindi na po si Moses ang pumasok. Ang papasok na po si Joshua. All the while, akala ko isang beses lang yung Red Sea. Pagpasok pa lang sa Promised Land, meron pa palang tinatawag na River Jordan na hindi sila makakatawid dahil syempre mataas ang tubig. Pero ginamit po ang liturhiya. Ginamit po ang kaba ng Diyos. Siya ang nanguna. May mga instruction po Ang instruction natin ng Panginoon kay Joshua, linisin ninyo ang inyong sarili. Nung binabasa ko ito, naisip ko, bago pala tayo magsamba, bago tayo mag-isa, bago tayo humanap sa Panginoon. It's not a physical cleaning of our body, but yung ano po natin, yung ating spiritual, yung confession, napakahalaga po nun. Kaya, ganun po ang ginawa nila, pinauna po nila yung mga pare. Yung mga pare, kasama yung kabal. Alam niyo ba kung ano lang yung kabal ng tipan? Nandun yung mga tapyas na 10 commandments. So, pinauna po yun. At sinasabi na pag-amak na po, pag-tumpok sa tubig ng mga pare na may dalang kabal ng tipan, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ang pag-agos ng River Jordan. So makikita natin na itong ginagawang liturhiya ay nasa puso ng Biblia. Hindi lang po basta-basta na ginawa lang. These are all instructions from our Lord God Almighty. Sumunod na po, malapit na sila dun sa Promised Land. Ang Promised Land is Kanaan. Ang Kanaan ngayon ang tawag ay Israel. Anyway, ito na, papasok na sila. Pagpasok nila dun sa Jericho, syempre ang taas-taas punong pader ng Jericho. Pagpasok po nila, hindi po sila gumawa, hindi nila ginamit ng sandata, mga pang-militar, mga sundalo. Naisip ko tuloy, dito kinuha ng ating simbahan yung pagpuprosesyon natin. Dahil dito, ang instruction ni Lord kay Joshua, umikot tayo ng 6 na araw sa wall ng Jericho once a day. 6 na araw, gawin nyo yan. Nandun yung pagsamba nila. At sa ikapitong araw, doon nila ginawa yung beses nilang niligid ang wall ng Jericho. Kasama yung kanilang kabanatipan at pagdating ng tinayuan, pagkahilig nila ng isang malakas at mahabang tunog ng tampuli, lahat kayo'y upod lakas na sisigaw. Sa sandali yun, babagsak ang pader ng bunsod at walang sagabal na makakapasok kayong lahat doon. Kaninang nag-worship tayo, nakikita ko tuloy, parang nasa Jericho tayo. Talagang dumadagundong ang papunti at pagsama natin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So, yung ginagawa natin, ginawa na nila sa lumang tipan. Ayun, sumunod po. The Temple of God during the reign of King Solomon. Kasi sabi niya, ikaw, King Solomon, meron ka ang templo. Ako hindi naman gawa ng templo. So, gumawa sa Solomon ng templo. Pero, alam naman natin yung hindi magandang pangyayari. 1,000 pala ang asawa ni Solomon. Yung 700 yung legal at yung 300 mga concubines niya. Nilihis siya ng mga kababaihan. Kaya mga kababaihan pala medyo
yan pala, yan ang reason na nagdaalala. Yung iba kasi, alam niyo naman, medyo alam niyo mga lalaki kasi ano yan eh, mapagmahal. Diba? Mapagmahal ang mga lalaki, kaya hindi tumatanggihan kapag meron mga kababaihan na nagpapahal. Pero pag charismatic, sigurado yan, isa lang ang minamahal. Amen ba? Parang mahina yung mga lalaki. Amen? Amen. Okay. So, sumunod po, alam niyo, meron portion po doon sa Old Testament. Alam ko na nakinig nyo na itong kwento na ito. Ito yung kay Tobit, kung saan na nabulag si Tobias, pinagdala sa isang lugar, tapos nandun yung anghel na sinitagapakaw niya dito ng San Rafael, ayan. Eh, yung si Toby, yung tatay niya, nabulag, napunta siya sa isang lugar, pagka-asawa siya, ito, pinakamalapit ng kamag-anak, and then finally, 7 asawa na pala, yung babae, lahat na napapangasawa, unang gabi pa lang, namamatay. Pero sabi ni San Rafael, hindi na ni guardian angel na si Rafael, huwag ka mag-alala, along the way, nakita silang isda. Of course, alam na natin ang kwento, yung isda, yung atay ng isda, yun yung pinag-usok nila. Bago sila nagsiping ng gabi yun, sila ay sumamba sa Panginoon. At makikita niyo dyan, anong ginagapos ni Rafael, yung demonyo. At nananalangin si Ana at si Tobias. At pagkatapos, sila ay patuloy na sumamba sa Panginoon. Pagdating naman po, umuwi sila, siyempre ulag yung tatay niya, si Tobias, dala-dala naman sabi ni Rafael, Tobias, labas mo na yung akdo ng isda. And lo and behold, may katarata na pala yung araw. Kaya medyo yung mga online katarata dyan, ano po pala yung ordinary na. Anyway, naging daan yun para mawala yung pagkabulag ng kanyang tatay. At pagkatapos, nagpuri ang kanyang tatay, sabi nga, purihin ng Diyos, purihin ng dakila ng pangalan, pagpalain ng lahat ng anghel, naway purihin ang banal niyang pangalan sa lahat ng panahon, sapagkat siya ay nagpakusa sa akin at siya rin ang nahaba. Narito, makikita ko na ang aking anak, nakikita ko na si Tobias. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi kasi si Tobias, siya medyo nagtintakan niya yung asawa na hindi maganda. Dahil nag-uwi ng kambing, akala, isang daan ng kambing, papakain mo ba sa akin yan, nakaw yan, and then, nagkaroon ng mga pagsubok yun yan, nabulag siya. Anyway, lahat po ito ay ginawa, slide natin. Yan lahat ng mga pagsamba, ng unang ipan, ay ito yung mga natawag na liturhiya, pampublikong pagsamba. It's a divine worship. Lahat na matutunayan natin magbuhat pa kay Cain and Abel. So, dahil matitibig pananampalataya ng mga Israelita na naging sandata nila para labanan yung mga kahinaan ng bawat. Sabi nga na rin si Father Day, I think it was the other day, Father Day Conception. Sabi niya, no one among us can make the liturgy more holy. Because it is holy in the very beginning. No one among us can make the liturgy more holy. Because it is holy in the very beginning. The very effects of our Christian life. Parang pinaniniwat kasi ni Father Dave dito yung kahalagahan pag nandun tayo sa misa. Aminin na natin, minsan nawawala yung focus natin. So, let's keep focusing yung kahalagaan ng misa. Sabi nga, we are all created in the image of God. Sabi, the very purpose of worship is to adore, glorify, praise, and thank God. To love Him, to know Him, to serve Him, and to do His will. So, idalangin natin na itong regalo ng pananampalataya natin. Have faith. Yung bawat isa sa atin, patuloy magbina sa atin yung pananampalataya nyo.
patuloy tayo magkakaroon ng nakakatanggap ng kagalingan. Sabi nga ni Brother Russell Daniel, hindi lang pag-physical na kagalingan, kundi iba't ibang mga pagkalooban. Iba't iba po. Siyempre, iba't ibang pinagdadaanan natin. At minsan, maraming demands no? May demand si tatay, may demand si nanay, demanding si kuya, demanding si ate, demanding yung ministry head, demanding yung mga members. Minsan hindi natin alam kung anong unahin. Demanding sa school, hindi ko alam kung anong unahin project. But then, with the faith na niliyari sa atin ng Panginoon, lahat siyang kakayanin. Have faith because God heals. Amen po ba? Okay. Palakpakan natin ang Panginoon. This year, magka 35 years na kami ni Brother Wendy. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami na po kami mga pinagdaanan na pinagdaanan lang natin. Dapat talaga daanan lang. Dahil lang siya ng pananampalataya ng Panginoon. Naalala ko kasi, akala ko hindi matutuloy si Lucian at siya ko kasi 30 years old na po ako nag-asawa, tapos pag ano na ako, nung nagpupundis ako, lagi ako nag-spotting, halos nakalibak lagi. At lo and behold, nabuo si Lucian, at after 3 years, nabuo naman si Giro. Ito ay mga pinagdadaanan na kung kailan ako buntes, saka po ako nagkaroon ng chicken pox. But God is good, hindi po na-apektuhan yung mga anak namin. Talagang pinamadaan tayo sa iba't ibang klase na pagsubok para lalo tayo mapalapit sa ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Muna naman tayo sa Lodokia ng panahon ng Mesiyas. Kung makikita niyo dyan, Old Testament, nakasulat, sa mga kapyas ng bato. At then, hindi sinasabi, no? Nakasulat sa ating puso. Nakasulat sa ating puso. Hindi ko naman sinasabi ko na memorize yung mga Bible verse, no? Pero yung binigay sa atin ng banal na spirit na nagiging gabay natin na yung mga salita ng Diyos nandiyan, nakatikim sa puso natin. Sabi nga sa Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong spiritu. Ang masubayin na yung puso, gagawin yung puso masunurin. Puso masunurin, matalo? Amen. Tapos sabi pa sa 2 Corinthians, kung hindi sinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi siya nangayon sa kapyas ng mapagkundi na akukit sa puso ng mga tao. Damahin niyo nga, hawakan niyo ang puso niyo. Damahin niyo ang biyaya ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yung Paskwa ng mga Hudyo, diba dyan sa Last Supper? Kung mag-alagpisa po yan, of course, yung Passover, sa Last Supper, ang kordero ng Diyos, kanina sinabi natin, tinapay na lumagura. The body and blood of Jesus, siya ang lumos na ating kasalanan. So patuloy natin siya sa sambahin. Noon, templo ng Jerusalem. Ngayon, templo ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Pagdating naman po sa Acts of the Apostles, yung Lodokia ng unang simbahan, yung mga apostoles, iba na ang ginawa. That was after the Pentecost. Bibigyan na sila ng kapangyarihan. Sila ay nagbinyag, naghati ng tinapay sa Eucharistia, nagpatong ng kamay, nagpahit ng labis, nagpatawad ng kasalanan. Almost yung iglesia po na na-recruit nila, 3,000 mananampalataya. Amen. Makakatulog ba tayo ng ganyan marami? Kung pagsasama-samahin natin yung batch 1 hanggang batch 44, malamang may 3,000. Kaya minsan, i-text nyo yung mga ibang kasama natin. Napakabuti ng Panginoon. Patuloy tayo nagtatanim para sa kanyang papurihan. Andiyan po yan sa Acts 2:42, no? They were continually devoting themselves to the apostles' teaching, fellowship, like what we're doing, the breaking of the bread sa minsan, at ang panalangin. Meron po ako dyan mga quotes dahil po sa mga saints natin. Maganda yung sinabi ni Saint Maria Goretti, the Holy Eucharist is the perfect expression of the love of Jesus Christ for men. Ang
Banal na Eucharistia is a perfect expression of the love of Jesus Christ for us. Sabi ni Lord, and behold, I am with you always to the end of the age. Si Blessed Acutis, paborito natin ito, lalo na sa kabataan. The Eucharist is my highway to heaven. Ang banal na Eucharistia, ang aking highway to heaven. My passport to heaven. Naniniwala ba kayo doon? Dahil nandun ang Panginoon. At huli-huli, kilala niyo ba si Saint Maximilian Kolbe? Maganda yung sinabi niya. If angels could be jealous of them, they would be so for one reason. The Holy Communion. Kung ang mga anghel daw ay magiging seloso sa mga tao, bakit? Dahil sa isang rason, ang banal communion na hindi nila nagagawa. Dahil sa kanila, mataas ang pride nila. Mataas ba ang pride natin? Oh, hindi. So maganda yung sinabi kanina ni Brother Hassel. Alam nyo, relationship will bring us to God. Relationship to the family, to a friend, yan ang kailangan natin. Kahit ilang attend tayo ng prayer meeting, let's ikarin natin yung relationship natin with one another. Meron po akong noon, nagnamin natin po na sa susunod na tayo ay tumalo sa banal na Eucharistia. Mararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. All of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. Palakpakan natin ang Panginoon. So, challenge ko kayo sa susunod na magmigil sa kayo. Bawal kataga ang sasabihin ng pare, ng doctor, ng commentator, lang namin natin. Pero po ako dito yung flash, ito po yung tinatawag natin gospel proclamation bago mag-gospel meeting. Yung pagpupunyik ng ating Panginoon. Kinuha ko yung Lunes, Martes, Miyerkules at Huwebes ngayon. Yung mga nakapagsimba, malamang hindi na ito masyado maalala, ako din hindi ko maalala. Pero namnamin natin, kita niyo yung sinabi ko, gospel reflection of humans.
may ang salita ng Diyos. Ganag itong nakalos. Tanang ating iluto. Hallelujah. No Tuesday, hallelujah. Diyos Ama ng Espiritu Kristo, kami ay liwanagan mo at tutukoy kami sa iyo. Hallelujah. Kahapon po, from Matthew, pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ang kanyang ginagawa. At kanina, sinabi sa 2 Timothy, si Kristo ay nagtagumpay. Nalupig ang kamatayan at ningning ang pagkabuhay. Sa buong Biblia, lahat may tungkol sa litong nila. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung magwawala tayo sa misa, bigkasin lang natin every phrase na sinasabi para hindi tayo wala. Sa totoong madalaman natin ang presensya ng Panginoon. Ang sabi na yung desire natin, yung masiging pagnanais natin na maramdaman ang presensya ng Panginoon. Sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya, tulad na sinabi kanina ni Brother Ricky, kahit ano man yung mga pinagdadaanan natin, spiritual at physical na mga karamdaman. God will heal us, not only physical. Kuyakan. Ba naalala natin, nung last Epiphany, ano nga yung tatlo na ginawa ng Magi nung una? Sila ay sumamba, naghandog, at nagbago ng landas. So, ang hamon sa atin ngayon, tulad ni Mama Mel, nag-offer siya ng kanyang buong buhay. Pati si Jonathan kanina, yung sinasabi ni Brother Russell, naging daluyan siya ng magandang relasyon para hindi ipapatay si Saul. Ay si David rin sa muling tatay niya. So lahat ito pwede tayong maging peacemaker. Tayong mga ay tatamusilan natin at sasambalan tayo. Anong susunod natin gagawin? Yun ang hamon sa atin. We worship God, pero ano ang kasunod yun? So ibahagi natin sa Panginoon ang presensya niya sa mga taong kausap natin. Kahit sino na nakasalubong natin. Alam niyo, nakakahawak yung ngiti. Yung ngiti ninyo, kahit hindi nyo kilala, tingnan nyo, ngingiti rin sa inyo. So patuloy natin gawin tayo dahil yan ang ating Panginoon. Our time, talent, and treasure. Tulad ng ginawa ni Lord sa pagpang, siya ay naging dahil ng mga blessings. So, tayo rin ay maging dahil ng blessings and let's all be Jesus to others. Amen. Magandang gabi po at patuloy ng Panginoon.